So this evening, ipagpapatuloy po natin ang ating Bible study series sa Tahanang Kristiyano. And we have come to learn last Friday that kapag pinag-usapan po natin ang Tahanang Kristiyano, usually ang pinag-uusapan po dito sa ating pag-aaral na ito is, what does a Christian home look like? Ano po ba ang isang effective o epektibong tahanang Kristiyano or household na ginagabayan po na salita po ng Diyos, for whom their foundation ay walang iba kundi si Kristo at ang kanyang ebanghelyo. Kung natatanda po natin last Friday, sinimulan po natin ang ating series doon sa tinatawag na the head of the household. Kasi in the order or creation order of God, ibinigay po sa mga kalalakihan in the context of the family yung headship para mapangunahan po nila ang kanilang tahanan. At dito po natin natutunan that kapag sinabi po head of the household, bilang reflection po ng pagiging puno o ulo ni Kristo para sa kanyang iglesia, it is another way of saying na siya po ang leader. And sa kanyang leadership, dito po makikita yung dalawang katangian na masasabi po natin loving leader. That means sa kanyang pamumuno, hindi po niya idinadaan po sa isang agresibong paraan o hindi po siya diktador o hindi po siya hipokrito, kundi ang kanyang pamumuno at pangunguna sa kanyang sambahayan is done out of love. Kasi nga sabi po ng Biblia, kayo mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang iyong mga asawang lalaki kagaya ng pagmamahal po ni Kristo. So there is a sacrificial, loving leadership na ipinapakita po ng bawat ulo ng kanilang pamilya at sambahayan. Pero hindi lamang po natatapos doon sa tinatawag na loving leadership, bahagi rin po dito yung tinatawag na sanctifying leadership. Meron po siyang ninanais na gawin sa kanyang tahanan in his loving leadership, and that is maalagaan at mailid po sila sa isang makadiyos na pamumuhay. So dito ho natin makikita in that sanctifying leadership, meron po siyang mga paraan of leading his family to do and keep the way of the Lord. Di ba ho, nakita po natin yan sa buhay at halimbawa ni Abraham. Sinabi po ng Diyos sa kanyang mga anghel patungkol kay Abraham in Genesis 18, sapagkat pinili ko si Abraham dahil pangungunahan po niya ang kanyang pamilya patungo sa paggawa ng kabutihan at katwiran ko in teaching his children and household after him to keep the way of the Lord. So we can say it is very sanctifying yung ginagawa po ng head of the household para sa kanyang tahanan. Bukod pa ho dito, kung babalikan po natin ang Efeso Kapitulo 5, paano po niya sinasanctify naman ang kanyang asawa bilang ulo ng sambahayan? In Ephesians chapter 5, simulan po natin dito sa talatang 25 hanggang 27. Ephesians 5 verses 25 to 27. How does the head of the household sanctify through his leadership ang kanyang asawa? Sabi po dito in verses 25 to 27, mga lalaki, mahalin ninyo ang iyong asawa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia. Inihandog niya ang kanyang sarili para sa iglesia. Upang, here's the sanctifying part, maging banal ito matapos linisin sa pamagitan ng bautismo sa tubig at ng salita ng Diyos. Verse 27, ginawa niya ito, the sanctifying leadership, para maiharap niya sa kanyang sarili ang iglesia na maluhati, banal, walang kapintasan, at walang anumang bahid o dungis. So if we use Christ as our sanctifying head and model para sa bawat tahanan, nakikita ho natin that ang hinahangad, ang ninanais ng bawat ulo ng kanyang tahanan is that maipresenta po niya ang kanyang pamilya, asawa, mga anak na walang bahid o dungis sa Panginoon sa pamagitan po ng patuloy na pagtuturo at pangangalaga sa kanila. So it is a very sanctifying leadership.
ang kanyang ginagawa. And in that sanctification, bahagi po dito, of course, nag-aaral ang ulo ng sambahayan ng salita ng Diyos para alam po niya kung ano yung ipapakain niya sa kanyang tahanan spiritually. Kapag may nakikita po siya ng mga bagay na hindi tama sa kanyang tahanan, instead of sigawan po niya ang kanyang tahanan o bugbugin niya ang kanyang tahanan, which unfortunately nangyayari po sa mga ibang sambahayan, ang ginagawa ho niya is he disciplines and instructs his family kung ano yung sinasabi na salita po ng Diyos at ito ay magtatanim ng isang aral na makadiyos sa isip at puso ng kanyang asawa, maging sa kanyang mga anak, kung ano yung nararapat at hindi nararapat sa harapan ng Panginoon. So in the leadership of the head of the household, there is loving kindness, which means sa kanyang pagtuturo, pangangalaga, pamumuno, may pagtsatsaga, may pagtitiis, may pag-unawa. Hindi po pwede na lagi mainitin ang kanyang ulo. Hindi po pwede na magdadabog siya kapag hindi niya nakuha yung kanyang kagustuhan in his family o kapag hindi siya nasunod agad-agad. So there is part of that loving leadership, that wisdom and patience. Pero, hindi lamang natatapos diyan. His leadership is for sanctifying. Which kung natatandaan po natin in Joshua, ano ho ang sinabi ni Josue sa mga Israelita? Kung hindi nyo paglilingkuran si Yahweh, for me and for my household, we shall serve the Lord. Most likely, ang tinutukoy po niya na household po doon ay ang kanyang sariling tahanan. So with that being said, yan po ang ibig sabihin po ng ulo in the New Testament pagdating po sa mga lalaki in the household. Pero sa pagiging ulo din po na mga kalalakian in the household, hindi po natatapos sa pagiging leader lang ho yan. Ang mga asawang lalaki o ang mga ama ng tahanan, hindi lang po sila leader bilang mga punong alipin para sa kanilang tahanan, pero sila din po ay maituturing bilang mga pastol ng kanilang tahanan. Hindi lahat ng mga kalalakihan o puno ng sambahayan ay pastor ng iglesia, subalit lahat naman po ng mga kalalakihan o puno ng kanilang sambahayan ay pastol ng kanilang tahanan. Uulitin ko po yun. Hindi lahat ng husbands and fathers ay pastor ng simbahan. But all fathers and husbands are pastors of their own home. So ang tanong po dito, anong ibig sabihin po ng salitang pastol? Well, in English, the meaning of pastol or pastor is the word shepherd. At ang tanong po dito, ano ho ang katangian, ano po ang gawain, ano po ang pagkilos ng isang pastol or shepherd ng kanyang tahanan? Para malaman po natin yan mga kapatid, kailangan po natin tignan yung mga ilang teksto sa Biblia that teaches us kung ano po yung gawain ng isang pastol. Kapag nakita po natin yung gawain ng isang pastol ayon sa patotoo ng buong Biblia, may apply po natin ito sa loob ng sambahayan para po sa mga ulo ng kanilang tahanan. Ang magandang halimbawa po ng pagiging pastol ay makikita sa unang Timoteo Kapitulo 3. In 1 Timothy chapter 3, beginning at verse 1. At meron po dito isang specific na katangian na magbibigay po sa atin ng linaw at pangunawa kung ano po ang gawain ng isang pastol. 1 Timothy chapter 3 verses 1 hanggang pababa. Sabi po ng Biblia, totoo ang kasabihan na ang nagdanais na mamuno sa iglesia ay nagdanais na mabuting gawain. Kailangan na ang namumuno ay walang kapintasan, iisa ang asawa, marunong magpigil sa sarili, marunong magpasya kung ano nararapat, kagalang-galang, bukas ang tahanan sa mga tao, at magaling magturo. Verse 3, hindi siya dapat lasenggo, hindi marahas, kundi mahinahon, hindi palaaway, at hindi mukhang pera. Verse 4, ito na ho yun. Kailangan ding mahusay siyang
mamahala sa pamilya niya. Iginagalang at sinusunod ng mga anak niya. Sapagkat kung hindi siya marunong mamahala sa sariling pamilya, paano siya makakapangasiwa ng maayos sa iglesia? Now, ang isang prerequisite pala para sa mga taong nagdanais po na maging elder of the church is that marunong po siya mamahala. So pagdating po sa pagiging shepherd, bahagi po dito yung tinatawag na management. Management. Okay? Kanino po yan? Okay. Alright. So, dito po sa salitang management, diyan po natin nakuha po yung sa Tagalog na mamahala. Pero ang tanong po dito, anong klaseng management po ang tinutukoy po dito? Most likely, hindi micromanagement ang tinutukoy po diyan. Nang ibig sabihin, para po sa isang pastor, hawak po niya ang lahat ng bagay. Kagaya po nito, hawak po niya yung papasok po na pera sa loob ng iglesia. Hawak din po niya ang social media platform. Hawak po niya yung music ministry. Hawak po niya lahat. Hindi ho yun ang ibig sabihin ng management po dito. But rather, yung management ay patungkol po sa paano po niya alagaan. Paano po niya pangunahan ang kanyang sambahayan. And nakikita po natin in verse 4 kung ano po ang itsura ng management ng isang husband or father or head of the household. Sabi niya ho dito, yung kanyang pamamahala, ito po ang bunga, iginagalang at sinusunod ng mga anak niya. Now, ang tanong, sino po yung mga anak na tinutukoy po dito? Tumutukoy po ba ito sa mga anak na hindi na po nakatira sa kanilang bahay, may mga edad na at hindi sumampalataya sa Panginoon? Hindi ho. Yung mga anak na binabanggit po dito is a reference sa mga malilit na bata or perhaps sa mga anak na nakatira pa rin sa loob ng tahanan ng kanilang mga magulang na masunurin pa rin sa kanilang mga magulang. So it's not a reference sa mga anak na matatanda na bumukod na sa kanilang mga pamilya, but rather it is a reference sa mga maliliit na bata. So dito nakikita po kung paano po pinapastulan ng ulo ng sambahayan ang kanyang tahanan, and that is through management. Yung kanyang pagmamanage, yung kanyang leadership, nagagawa po niya na makuha po yung pagsunod ng mga anak po nila sa kanya. In other words, hindi siya binabastos, hindi siya binabaliwala, kinikilala talaga siya. That kapag sa unang pagtingin pa lang o unang tinig pa lang na marinig ng mga anak niya ang kanyang boses, nanginginig na sa takot. Hindi dahil natotrauma po sila sa kakabugbog ng ama, God forbid, but rather they understand kung ano po ang mangyayari under that leadership kung hindi sila susunod. There is reverence, there is a healthy fear, and there is a love for their head. So in this case, meron po siyang management qualities na ibinigay sa kanya ng Panginoon bilang head of the household. Pero bilang shepherd, paano po niya minamanage ang kanyang tahanan? We could say, dahil binanggit po dito yung shepherd qualities ng isang lalaki para siya po ay makapasok sa pagiging pastol, he manages his household sa salitang pangangalaga. Pangangalaga. At saan po natin makikita yan? That he manages his household sa pamagitan ng pangangalaga. Hindi sa pagdidikta lamang, hindi sa utos lang ng utos, kundi sa pangangalaga. Ngayon, kung babalikan po natin ang Ephesians chapter 5, saan natin makikita yung salitang pangangalaga? Ephesians chapter 5, beginning at verse 29. Efeso kapitulo 5, talatang 29. Ephesians chapter 5, verse 29. He manages his household as a pastor through nourishing and taking care of his family. Sabi po dito in verse 29,
Walang taong nasusuklam sa sariling katawan. Sa halip, pinapakain niya ito at inaalagaan. Ganito rin ang ginagawa ni Kristo sa atin dahil bahagi tayo ng kanyang katawan na tinatawag na iglesia. Now in English, after all, no one ever hated their own body, but they feed and care for their body just as Christ does the church. So dito, kitang-kita po natin that sa kanyang pagiging manager or pastor or shepherd ng kanyang tahanan, pinapastulan po niya ang kanyang tahanan sa pamagitan ng pangangalaga, which has the words nourish and care. Nourish and care. E yan pa naman ang ginagawa ng isang pastol sa lumatipan. Kagaya po ng Salmo 23, dinadala po ng Diyos ang mga tupa sa mga tubig upang makainom. Dinadala po niya sa mga damo upang makakain ho sila at makapagpahinga. So bahagi po sa katungkulan at responsibilidad ng isang ulo ng sambahayan ay alagaan ang kanyang tahanan. Pero ang tanong, ano po ang itsura ng pangangalaga ng isang pastol ng tahanan? Siyempre, bahagi po dito, of course, number 1, ay yung pisikal na pangangalaga. Pangalawa, ang pinansyal na pangangalaga. And yung pangatlo, yung spiritual na bagay sa kanyang pangangalaga. Pisikal, pinansyal, at spiritual. Pisikal, bahagi po dito ang pagbibigay proteksyon. Ang pagbibigay po ng kanyang pangangailangan ng kanyang tahanan sa lahat ng mga bagay na pisikal. Yan ang isang pastol. Gagawin niya ang lahat to provide all the physical needs that are needed and necessary sa kanyang tahanan, lalo na sa kanyang asawa at sa kanyang mga anak. Pero hindi lang po natatapos diyan. Kailangan din po niya ibigay through care at pangangalaga ang mga pinansyal na pangangailangan ng kanyang tahanan. Dahil sabi po ng Biblia, if any man does not provide for the needs of his own household, masahol pa ho siya kesa sa mga hindi mananampalataya. Kaya malino po itinuturo po ni Pablo, ang taong ayaw maghanap buhay ay isang taong hindi dapat pakainin. At ang taong ayaw i-provide yung pangangailangan po ng kanyang tahanan, at least abot po sa biyaya na binibigay sa kanya ng Panginoon, ay masahol pa ho sa hindi mananampalataya. And lastly, kailangan po niya alagaan ang kanyang tahanan spiritually. Yan ang trabaho po ng isang pastol ng tahanan. Ngayon, what would happen kung isa lang ang gagampanan po nila, pero pababayaan po nila yung mga ilang bagay dito? Magkakaroon ng imbalance sa loob ng tahanan. Halimbawa, binibigay ko naman yung physical needs nila. Malambing ako sa aking mga anak. I'm always there for them during playtime. I give my wife her needs through intimacy, through communication, lahat na. Kaya lang, I don't need to do this and I don't need to do that. Magkakaroon po ng imbalance sa loob ng tahanan. Kung pababayaan naman po natin ang pisikal at uunahin po natin yung pinansyal, na ibigay mo nga yung pangangailangan po nila pagdating sa pagkain, pagdating po sa tahanan, pagdating po sa kanilang mga damit, lahat na. Kaya lang, kung puro pisikal lang na pangangailangan at pera ang naibibigay mo sa kanila, pero napabayaan mo naman ang communication, intimacy, at yung pagpapakain sa kanila sa spiritual, wala rin. At ang mahirap din po dito, kung puro spiritual lang, pero wala po yung pinansyal, wala din yung pisikal, hindi rin sila lalakas. So hindi po pwede, isa lang ang pipiliin ko dito bilang pastol ng aking tahanan at
pababayaan ko po yung iba, kailangan pagsamahin ang lahat. Kasi yun ang trabaho ng isang pastol. He provides protection, he provides physical care. If necessary, he builds a home, so that requires finances. And he also provides spiritual guidance. Kaya nga, ang sabi po ni David the Lord is my shepherd, I lack nothing. He leads me. So nandun yung direksyon. Yun ang gawain ng isang pastol. Leading. So bahagi po sa Psalm 23 yung nandun yung provision where nandun na po yung pangangailangan ng mga tupa na binibigay niya. There's water, there's grass, there's green pastures, pero may leading at direction din. At may protection pa. Kasi sabi ho doon, though I walk in the shadow of the valley of death, I will fear no evil. Bakit? Dahil His staff comforts me. Protection ang pinag-uusapan doon . So yun ang gawain ng isang pastol or head of the household sa kanyang tahanan . He's not only bigay siya ng mga Bible verses, pero walang intimacy sa kanyang asawa. At kapag sinabi intimacy, hindi lang yung pagsisiping lamang ang pinag-uusapan dito. But you're also asking them, ano ba yung magagawa ko para matulungan kita lalo? Saan ka ba nahihirapan? Ano ba yung mga binibitbit mo na burden sa puso mo na pwede kong isama sa panalangin? Bahagi yun sa intimacy. May communication kayo. Kaya marami mga tahanan outside in the world na nauuwi po minsan sa paghihiwalay dahil kulang sa communication. Marami po mga mister, mga misis, kung kanino po nila kino-confide ang kanilang mga problema sa kanilang mga tahanan dahil kulang sila sa communication. Lalo na kapag nagtampo si misis, nagtampo yung mga anak o nagtampo si mister, instead of mag-usap po sila, which communication is very healthy sa loob po ng tahanan, hindi sila nag-uusap. So ang nangyayari, nakakakilos po ang kaaway. Kaya nga sabi po ng Biblia, huwag natin bigyan ng puwang ang diablo. Do not give space to the devil. So ang isang matalinong pastol, again, sa biyaya po ng Diyos, bahagi po sa kanyang management is how pangangalagaan po niya ang kanyang tahanan sa ganitong mga bagay. Hindi po pwede puro physical lang pero walang pinansyal. Hindi rin po pwede puro pinansyal lang, walang physical o spiritual. Hindi rin po pwede puro spiritual lang, walang physical, walang pinansyal. Kaya ang isang pastol, kitang-kita po niya talaga yung pangangailangan ng kanyang tahanan. Now, bilang mga kalalakihan, Brother Josh, paano ko po malalaman yung pangangailangan ng aking pamilya physically, financially, and spiritually? Ang isang responsibilidad or primary responsibility ng isang pastor is knowing how to watch. Marunong siya magbantay. Nakikita niya ang pangangailangan ng mga tupa. So he needs to be able to monitor. Nakikita niya . Binigyan siya ng Diyos ng mga mata para makita yung pangangailangan ng kanyang tahanan. Nakikita niya yun. Ang magandang halimbawa po ng isang mapagbantay na pastol is found here sa Kawikaan 27, Proverbs 27. Bagamat tungkol po ito sa mga literal na hayop, nevertheless, ang prinsipyo ng pagbabantay at pag-alam ng kondisyon o kalagayan ng kanyang mga hayop ay makikita ho dito. Proverbs 27 verse 23. Tignan niyo po ang nakalagay sa Kawikaan 27, talatang 23. Kawikaan 27, talatang 23. Sabi po ng Biblia, mga hayop mo ay iyong alagaan at bantayang mabuti ang iyong kawan. Ulitin ko ho, mga hayop mo ay iyong alagaan at bantayang mabuti ang iyong kawan. Sa English, napakaganda po nito. Tignan niyo ha. Verse 23. Be sure you know the condition of your flocks.
Give careful attention to your herds. So ano po yung dapat pang-ingatan sa pangangalaga ng isang pastor is to carefully know the condition. So kung ang isang pastol, kailangan po niya ingatan mabuti ang kalagayan ng kanyang kawan at yung mga pinapastulan po niya, patungkol po ito sa mga hayop, how much more sa kanyang sambahayan. So bilang mga kalalakihan, kailangan alamin ni Joshua, ano yung kalagayan ng asawa ko? Ano yung kalagayan ng mga anak ko? Kapag meron po silang kulang, ano yung dapat kong gawin bilang isang pastol? Kailangan ko sila gamutin, palakasin, aralan. Hindi po pwede idaan sa init ng ulo, hindi po pwede magdabog ako kapag may nakikita ako hindi tama. Hindi. Hindi rin po pwede na idaan lamang sa panalangin. Kailangan kumilos din ako. Kasi bilang pastol ng aking tahanan, kailangan ko alamin yung kondisyon po nila. So kapag ang aking asawa ay nanghihina, ano po ang itinuturo po ng Biblia para magampanan ko po yung tamang pangangalaga sa kanya? Ang sabi po ng salita ng Diyos, if any of you ay nahulog sa kasalanan, ikaw na nakaunawa o puspos ng Espiritu, help and restore that one who has fallen. Pero ano hong mangyayari kapag hindi ginawa po ng ulo ng sambahayan yung paggamit ng ganong klaseng wisdom? Kapag nakita po niya na hulog si Mrs. at sasabayan po niya ng init ng ulo, walang mangyayari. Hindi mo marirestore si Mrs. Hindi mo rin marirestore ang mga bata. Lalayo at lalayo ang kanilang loob sa inyo at mag-open up po sila sa iba. Mga kalalakihan, mga kapatid sa pananampalataya, this is what the Bible teaches us. If there is someone that your wife should be the most closest to, bukod sa Diyos, it is us. Kasi isang katawan tayo eh. Kaya nga sabi, the man, and the woman, kapag pinagsama po yun sa konteksto ng pag-aasawa, they are now viewed as one flesh. So if there is someone that should be closest to their heart, bukod sa Diyos, it is the husband. So ang tanong, bakit nagagawa po minsan ng mga anak, ng mga asawang babae, mag-open up sa iba kapag sila'y nabibigatan? Kasi unang-una, hindi sila makapag-open up sa kanilang mga asawa. Ano po ang rason? Well, ang isang kasabihan is, hindi ako maunawaan ng aking asawa. Kapag nag-open up ako, umiinit ang kanyang ulo. O kapag nag-open up ako, binabaliwala ang aking sinasabi. O kapag nag-open up ako, parang wala naman nagbabago sa aming conversation. So napipilitan po ang mga bata, napipilitan po ang mga asawang babae, ibukas yung kanilang problema sa iba. Now, it is not wrong na i-confide po nila ang kanilang mga bigatin, gayong paman, as shepherds, may iwasan po natin yung mga bagay po na yon if we take care of our families very well. And taking care of your family, again, hindi lang po natatapos sa intimacy, finances, bahagi din po dito yung spiritual na bagay. So, a healthy communication sa ating tahanan is gonna help. Subukin po natin na kausapin ang ating mga asawa. Mami, love, ano ba ang maitutulong ko sa iyo? Ano ba ang nakikita mo sa akin that hindi mo gusto? Kasi ang goal po natin, mapalapit sila sa atin eh. Ang goal natin mapalapit sila sa Panginoon. Pero mahihirapan si Joshua na ilapit ang aking tahanan kung malayo ang kanilang loob sa akin. And it takes pastoral wisdom in the household para ma-accomplish at ma-obtain yung ganong klaseng goal. Kaya ang nangyayari is that kapag nakakalimutan po natin ang ating pagiging ulo as pastors of the household, makikita ho natin mga kapatid parang walang direksyon kung saan natin nililid ang ating pamilya. Kung sa tingin po natin
na dinadala po natin ang ating pamilya sa church is the ultimate leadership way, mali po yun. Ang ating pagdala sa ating pamilya sa church is not the end of our leadership. Bahagi po yun. It should be an automatic thing. Kasi pinapakain na natin sila spiritually sa loob ng tahanan eh. Kaya ang magiging bunga po ng ating tahanan is hahanap-hanapin po nila yung pagdalo sa mga gawain. Pero hindi natatapos doon ang ating leadership. Bunga lang po yon ng ating ginagawa na sa loob ng tahanan sa bawat araw. So hindi po pwede dinala ko na sila sa church, tapos na ang aking gampanin. Hindi ho. Bahagi lang po yun ng bunga o produkto ng ating pangangalaga sa kanila sa araw-araw in physical communication and intimacy, financial blessings sa kanilang mga pangangailangan, and spiritual guidance and feeding. Ano po mangyayari sa mga tupa na inaalagaan ng pastol kung wala yung proteksyon, pagbabantay, pagbibigay direksyon, at sa pagpapakain sa kanila ng kanilang mga kailangan? Mamamatay ang tupa. Ganon din sa loob ng tahanan. Mamamatay spiritually ang direction, lakas, at spiritual na kalagayan ng tahanan kapag tayo bilang mga kalalakihan, hindi natin ginampanan yung tinatawag na pastol. So, as pastors of the home, inaalam natin what is the condition of my home. Nagiging masyado ba worldly ang aking tahanan? So kapag nakita mo yon, hingin na po natin sa Panginoon, Lord, ano yung gamot mula sa Biblia na maibibigay ko sa aking tahanan para maiwasan po nila ang pagiging worldly? O nakita natin, walang ginawa kundi ang buong bibig po nila ay puro kahinaan, pagdududa, pag-aalala. So ngayon, hihingi po tayo ng karunungan mula sa Diyos. Lord, ano po ang sinasabi ng iyong mga salita para magamot ko ang aking tahanan? O sila po ay masasabi po natin, gulong-gulo na sa mga nangyayari po sa kanilang buhay. So as pastors of the home, inaalam natin, what can I do for my family para mapalakas sila? Kasi kung hindi natin gagampanan po yun, mga kapatid, and again, we are striving for perfection. Sinisikap talaga natin. Hindi po pwede na hinang-hina na si Mrs. at yung mga anak, sasabihin ko lang, why, pag-pray mo na lang yan. Pero I'm not there with them para i-bear their burdens. Hindi ko sila ginaguide sa salita po ng Diyos. Hindi rin po pwede, may pinagdadaanan ka, isumbong mo kay pastor. Hindi rin po pwede po lagi ganun. Kung may pinagdadaanan din si pastor, para pareho lang po tayo baksak. So, hindi pa pwede ho ganun, mga kapatid. So, we may not be pastors of the church, but we are pastors of the home. Okay? Ngayon, sa pangangalaga po ng isang pastol, nabanggit ko ho sa inyo kanina, bahagi po dito yung pagbibigay, proteksyon, at pagbabantay. Basahin po natin ang Acts chapter 20. Acts chapter 20. Ang pagbibigay proteksyon at pagbabantay. Acts chapter 20, basahin po natin dito sa verses 28 and 29. Verses 28 to 29. Tignan niyo po yung prinsipyo na magagamit po natin sa ating tahanan na makikita po sa mga Ephesian elders. Sabi ho dito in verses 28 and 29 of Ephesians 20, ingatan ninyo ang iyong sarili at ang lahat ng mga mananampalatayang pinababantayan sa inyo ng banal na Espiritu. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamagitan ng sariling dugo. Now, two things na makikita ho dito. Ingatan ninyo ang iyong sarili. So paano po makikita ng isang ama o husband ng tahanan kung ano po yung pangangailangan ng kanyang tahanan? Kailangan po niya magbabad sa pakikipag-ugnayan sa Panginoon.
Kapag sinabi po nagbababad, hindi pinag-uusapan po dito 4 na oras, 1 oras, 1 linggo. Ang pinag-uusapan po dito is kung ano man oras may ibibigay mo sa Panginoon na meron po tayo, abat po sa biyaya na ibinigay niya ho sa atin, ilaan mo yon para sa Panginoon. Kasi para makita po natin yung kalooban ng Diyos and what we need to do sa ating mga tahanan, we need yung spiritual insight na nagmumula po sa Diyos. Nang ibig sabihin, kung hinihingi po natin sa Panginoon, Lord, buksan niyo po ang aking mga mata upang maunawaan ang iyong mga salita. Hingin din po natin sa Panginoon, Lord, buksan mo rin ang aking mga mata para alam ko kung ano yung pangangailangan ng aking tahanan. So sabi ho dito, ingatan ninyo ang iyong sarili. Kapag tayo po ay nagpabaya sa ating spiritual, sigurado mapapabayaan po natin ang spiritual na kalagayan ng ating tahanan. Kaya hindi natin makikita kung bakit daing ng daing ang ating mga asawa. Hindi po natin makikita kung bakit ganito ang takbo ng ating mga anak. Is because kapag hindi tayo naglaan ng oras para makita natin yung nakikita ng Diyos para sa ating tahanan, wala tayong direksyon maibibigay sa kanila. So ang sabi po ni Pablo sa mga Ephesian elders, the first thing kayo mga elders ang dapat ninyong gawin, ingatan ninyo ang inyong mga sarili. So mga kapatid, I want to encourage you, dahil nangyayari ho ito at magpapatuloy na mangyayari ho ito hanggat hindi pa bumabalik si Kristo, tayo ang titirahin as much ng kaaway. Maglalagay na maraming patibong ang kaaway para tayo po ay hindi maglaan ng oras sa Panginoon. Maglalagay po siya ng katamaran sa atin, pagdadahilan sa atin, lahat na ibabato sa atin ng kaaway ng ating laman, ng mundo para hindi natin magampanan ang ating pagiging ulo. Kasi kapag pinatumba mo na yung puno kasama na dyan yung mga sanga. If the tree has fallen, the branches will fall. Kaya mapapasin po natin, gagawin ni Satanas ang lahat na magagawa po niya na sumabog ka, magwala ka, magpabaya ka. Kasi hindi lang ikaw ang babaksak. Maging ang mga tao na ipinagkatiwala ho sa atin bilang kaloob ng Diyos, which is our wives and our children. Now, kapag nag-ingat po tayo sa ating mga sarili, meron na po tayo isa pang responsibilidad. Sabi po dito, ingatan ninyo ang iyong sarili at ang lahat na mga mananampalatayang pinababantayan sa inyo ng banal na Espiritu. So ang tanong, pagdating po sa loob ng tahanan, sino po yung ibinigay sa atin ng Diyos na dapat po natin alagaan at bantayan? Ang ating mga asawa, ang ating mga anak. Tayo ang magbibigay po ng spiritual monitoring sa ating mga asawa. Iniingatan po natin si Mrs. na wag manlamig, wag mahulog po sa kahinaan, na wag dumakad, na lihis sa kalooban ng Diyos kasi tagapagbantay ka Ganon din sa ating mga anak. Hindi po pwede that sila ang masusunod. Kahit na alam natin, ikakahamak po nila. Gagawin po natin ang lahat para mabantayan po natin sila. Kaya tayo mga kapatid, habang ang ating mga anak ay lumalaki, lalo na po ito po ang usong-uso sa mga high school, lalo na sa mga university. Mapapasin po natin kapag yung mga bata po ay lumaki na, kung paano po sila manamit, kung paano po pumasok yung mga manliligaw sa tahanan po ng kanilang mga magulang, hindi na nare-respeto ang kanilang mga anak. Ngayon, normal lang po yun sa mga hindi mananampalataya, pero sa atin mga mananampalataya, hindi tayo papayag na babuyin ang ating mga anak. Hindi tayo papayag na bastusin ang ating mga anak, lalaki man po yan o babae. Kasi tagapagbantay tayo
Minsan nagbibiro po kami ni Mrs. Si Calvin pwede mag-asawa yan, pero si Jasmine tatanda na hindi mag-aasawa. Pero ang ibig sabihin ko ho nun is, todo bantay. Now, I want you to think about this. Ito po ay tumanim sa aking pag-iisip. Ang madalas na sinasabi ng mga ama ng tahanan kapag binibigay na ang kanilang mga anak na babae dun sa magiging son-in-law po nila, is that inalagaan ko ito, binigyan ko ito ng proteksyon for 25 years. Ngayon, yung gampani na yan, ibibigay ko na sa iyo. Tumanim po sa akin yun. Do you know what that means? Habang hindi pa ho dumarating yung araw na iyon, todo ang ating bantay na sa ayos. So kung may manliligaw man, hindi ako papayag na papasukan mo sa kwarto. Hindi ako papayag na ganunin ang aking anak kasi nagbabantay ka eh. Kapag kinonsintiho natin yung ganong klaseng pag-uugali, sayang lamang ang ating mga itinuro sa kanila. Now, malamang marami ho sa atin, hindi nyo na ho na-experience yon, and praise be to God, hindi nyo po na-experience yon. Pero if this does happen para po sa iba, at least meron na po tayong aral na makikita po sa Biblia kung ang ibig sabihin ng pagbabantay. Kung sa loob ng church, hindi tayo papayag na may papasok dito para maghasik ng kaguluhan eh. Hindi tayo papayag na may papasok dito maghahatid ng maling mensahe. How much more sa tahanan? Kaya hindi rin po pwede na, kasi si Mrs. pinapayagan eh. Hindi rin po pwede, kasi si Mr. ganyan. Hindi ho. Kailangan magkaisa, kaya nga communication ay napaka-importante eh. Ano ba ang game plan natin? Kailangan mag-usap. Hindi po pwede, kasi yung lalaki, kasi yung babae, parang ang nangyari yung bumalik na naman tayo sa panahon ni Eva at ni Adan. Yung lalaki kasi, yung babae kasi, yung ahas kasi. Hindi po pwede ganun. Ngayon, kung nangyari man ho na tayo ay naging ignorante o nagpabaya, hindi pa ho yun ang katapusan. May pag-asa pa ho. Kaya nga pinag-aaralan po natin ito eh. Hindi po ito kumbaga pabida kung sino ang pinakamakadiyos na tahanan. Ang pinag-uusapan natin dito is that bilang isang kinatawan ni Kristo, ano po ang itinuturo ng Biblia para matulungan natin sabay-sabay ang bawat isa na mabigyan po yung tamang pangangalaga at pagbabantay sa ating tahanan. Pero hindi lang po natatapos lamang sa mga nandiligaw, sa pananamit, maging sa mga pinapanood din po minsan. Napag-uusapan po namin ni Mrs. na yung bunso ko si Calvin eh. Nandiyan po yung mga lola at lolo ho niya. Nakikita po nila, 1 years old pa lang. Kapag hindi niya nakuha yung gusto niya panoorin, nagwawala. So ngayon, ang tanong, sino ho kaya ang nagpabaya doon? Ako. Ako yun. So kailangan ko ayusin. Kailangan ko gamutin. Kung makahawi po yan, talagang gagawin niya ang lahat. So ngayon, kung sinanay natin sila sa hindi mabuting bagay, kailangan irisanay natin sila sa mabuting bagay. So ang konting pagbabaya can go a long way. Kapag nagpabaya po for 1 day, posible ako'y tuksoy ng aking laman, make it 2 days, make it 3 days, make it 1 week. Hanggang mapapansin ko na, out of order na ang aking tahanan. Nang hindi nangangahulugan, masama na humanood, pero kung yun na lang po ang kanyang alam, yun ang masama. So, kung ano man po ang konteksto ng ating tahanan, mga kapatid, remember, management means pangangalaga, pagbabantay, and to feed our households with the Word of God. Papakainin ho natin sila. Ngayon, as we come to a close, kung babasahin po natin ang 1 Peter chapter 5, 1 Peter chapter 5, tignan niyo po ang nakalagay, verse 1. Tignan niyo po ang isa pang gawain ng isang pastor na pwede ho nating gamitin sa ating tahanan. Verse 1 and 2.
1 Peter chapter 5 verses 1 and 2. Tignan niyo po nakalagay. Sa mga namumuno sa iglesia, may nais akong ipakiusap sa inyo bilang isa ring namumuno sa iglesia at nakasaksi sa mga paghihirap ni Kristo at makabahagi rin sa kalwalhatian niya sa kanyang pagdating. Verse 2, alagaan ninyong mabuti ang mga mananampalatayang kasama ninyo, katulad sila ng mga tupa at kayo ang mga tagapag-alaga nila. Dapat taos-puso ninyo silang pangalagaan dahil ito ang nais ng Diyos. Hindi dahil sa napipilitan lang kayo o dahil sa may hinihintay kayong kapalit, kundi dahil sa nais talaga ninyong makatulong sa kanila. Ano yung paulit-ulit na ginamit na salita po dito? Nais. Ano po ang nais ng isang pastol? Nais na pakainin ang kanyang sambahayan or church in this context. Nais po niyang alagaan na walang kapalit. Nais po niya gawin ang lahat ng ito ng taos-puso. Bakit? Dahil ito ang nais ng Diyos. So kapag tayo bilang mga ulo, hindi natin ninais na alagaan, turuan, bantayan ang ating tahanan, ang ibig sabihin pala ho nun, binaliwala po natin ang nais ng Diyos. Kasi nais pala ng Diyos na alagaan ng mga pastor ang simbahan. How much more sa loob ng tahanan? Hindi natin pwede sabihin, kasi wala akong alam diyan. Hindi ho. Ang taong nagsisikap na matuto, gagawa at gagawa po yan ng paraan. Maliban na lang ho, kung magpapatalo ho tayo sa katamaran at sa pagdadahilan. Kapag may gusto po tayo matutunan o abutin, may paraan. Ganoon din dapat mga kapatid sa pangangalaga ng ating tahanan. Sinisikap ho natin na alamin, pag-aralan, tuparin kung ano yung ninanais ng Diyos pagdating sa mga sitwasyon na ito. Kung sa pagluluto, kaya po natin pag-aralan yan. So pagdating sa kotse, kaya po natin pag-aralan yan. Kung sa pag-aayos po ng mga bahay po, yung mga gawain sa bahay, na pag-aaralan po natin yan, how much more pagdating sa tahanan? Yun ang sinasabi po ng Biblia sa wikang English, shepherd God's flock. O sa ibang salin, feed the flock of God. Feed. Now, bago ho tayo magtapos, maari ho natin sabihin, Brother Josh, ang hirap para nito. Mahirap po talaga mga kapatid. Hindi siya madali. Walang perpekto ho sa atin. Lahat ho tayo bumaksak, nahulog sa pamantayan na ninanais ng Diyos na abutin po natin. Gayunpaman, sa biyaya at tulong ng banal na Espiritu, walang imposible sa mga magtitiwala sa Kanya. Buksan po natin ang ating loob sa Diyos. Saan po ba tayo natatakot? Brother Josh, natatakot po ako na pamunuhan ang aking tahanan kasi hindi ako yung tao na mahilig magsalita. Well, ganun din si Moises. Ganon din yung mga ibang lingkod, si Jeremiah. Bibig ba ang problema? Nahihihingi po yan sa Panginoon. Brother Josh, hindi ako magaling kasi magturo. Again, si Moises, wala po siyang abilidad. Pero binigyan lamang po siya ng Panginoon. Ganon din si Timoteo. Hindi ko alam kasi kung saan ako magsisimula sa Biblia. Kaya nga, bahagi tayo ng church . Kaya nga, meron po tayong mga ministro. Meron mga kapatiran po tayo that we can ask. Ano ba dapat natin pag-aralan? Maraming magagawang paraan sa taong nagsisikap na matuto. So pagdating po dito mga kapatid, may encouragement po sa mga kalalakihan po dito, ask your wives, ask them,
Mami, ano yung nakikita mo sa akin na makakatulong sa iyo? Ano yung nakikita mo sa akin na hindi nakakatulong sa iyo? Ask them. And you'll be surprised. Pagdating sa ating mga anak, ask them. Is there something that daddy can do to be closer to you? Ask them. Kapag nakita mo na yung kanilang mga ino-open up ay hindi naman labag sa salita ng Diyos at makakatulong pa sa kanila para ikaw ay lalong pakinggan, gawin po natin. At ang prinsipyo na ginamit po ni Pablo po dito pagdating sa evangelism is, ayon po sa unang Korinto 9, sa mga naging alipin din ako. Sa mga hintil, naging hintil ako. Ngayon, kung i-apply po natin yung aral po na yon sa ating tahanan, sa aking asawa, naging wife ako sa kanya, meaning, kung ano yung makakatulong sa kanya, ginawa ko. Ulitin ko ho, it can be as simple as washing the dishes, cleaning the bed, pagva-vacuum, praying with them, learning to listen. Hindi yung kapag may sinabi ho sila na makakatulong sa atin at sa kanila, isasantabi po natin ang kanilang opinion. Mali yun. Remember, you are not independent. You are one na sa kanila. Sabi po ng Biblia, kung ano yung ginawa mo sa Kanya, ginawa mo rin sa Diyos. Kung paano mo inaalagaan ang iyong sarili, ganun din sa ating tahanan. So, in short, we've learned that the head is the leader. Pero sa kanyang pamumuno, ginagawa po niya ito sa paraan ng pagmamahal at sanctification. Bukod pa ho dito, ang head of the household, siya ang pastol ng kanyang tahanan. Kung sa church, alam po natin, hindi pwede diktahan ng mga miyembro kung ano yung dapat ipangaral po ng pastor. Nang ibig sabihin, pastor, wag ka na mangaral tungkol sa kasalanan. Alam natin, hindi biblical yon. How much more in the household? Kung tayo ang dinidiktahan ng ating mga anak o mga asawa patungo sa kasalanan o sa kamunduhan, mali yun. Kailangan maging matapang tayo sa isang mahinahon na paraan. Kaya hindi po talaga madali. Kaya mga kapatid, gawin po natin ang lahat na makakatulong sa kanila. At sa mga kababaihan po, may encouragement po sa inyo. Kung sinisikap naman po ng inyong mga asawa na maging mabuting lingkod sa inyo at asawa at pastol ng iyong tahanan, don't criticize them to the point na sila po ay ma-discourage. Nang ibig sabihin, ano ba yan? Napaka-ano mo naman, tapos gagamit ka ng isang salita na hindi tama. O kapag nagde-devotion kayo, ano ba yan? Ang pangit mo naman mangaral. Hindi rin maganda yon. Kasi kung sinisikap naman nila, sabi ng Biblia, be a good helpmeet. Kapag sinabi helper, you're encouraging them, strengthening them. Na pwede ka magbigay ng feedback, pero not to the point na kinokondemn mo na sila. So there has to be a perfect balance to everything. So with that being said, mga kapatid, yan po ang ibig sabihin po ng pagiging ulo ng sambahayan sa konteksto po ng pagiging pastol ng tahanan. Hindi siya madali. Pero dahil binigyan po tayo ng Diyos ng kaloob na maging head of the household, that means hindi tayo bibigyan ng Diyos ng isang sitwasyon na higit sa atin makakaya. Amen. Dahil ang Diyos ay Diyos ng kaayusan at kabutihan. Hindi kanya bibigyan ng isang sitwasyon na hindi mo kaya. Kasi kasama mo siya eh. Kung tayo ay dedepende sa Diyos. Pero kapag tayo ay hindi dumepende sa Diyos, walang mangyayari. So I want to encourage you, trust in the Lord, mag-usap tayo, mag-fellowship tayo, manalangin tayo sabay-sabay bilang mga kapatiran at makikita ho natin yung kagandahan at bunga sa loob ng ating mga tahanan. So with that being said, do we have any questions this evening sa ating pag-aaral of yung ulo bilang pastol ng kanyang tahanan? Do we have any questions this evening?
May mga katanungan po ba? Nino, may tanong ho kayo? Yung bang Christian na yan, mga Christian na yan, yung unang panahon, yung mga nangyayari sa kanila. Kaya sinulat ni Pablo para sa mga susunod na yung matulad. Aha. Aha. So, ang isang magandang halimbawa ho, Ninong, mababasa po sa Roma 15. Babasahin ko po in Romans chapter 15. Kanino po ba na isulat ang mga bagay na ito? In Romans chapter 15, beginning at verse 4, sa Roma 15, talatang 4, sabi ho dito, ang lahat ng nakasulat sa kasulatan noong unang panahon ay isinulat para turuan tayo. At sa pamagitan ng kasulatan, tayo'y magiging matatag at malakas ang loob at magkakaroon ng pag-asa. So, malinaw ho yun. Okay? Anyone else have any questions, related or unrelated? Sis? Paano, Pastor, pag yung adult na yung kid, yung anak, for example, tapos nakatira pa rin sa atin, as nakatira pa rin sa atin, tapos adult na siya. Tapos, pag may mga decisions ba, pwede pa rin ba tayong, may say pa rin ba tayo sa mga decisions nila? Mm-hmm. Or parang ano ba? Kasi parang adult na siya pero nakatira pa rin siya sa amin, halimbawa. Yun nga. May kasi nga as adult siya pero nakatira pa rin. Hindi ko alam kung Yeah, make sense. yes. Yeah. Kung Under pa rin saan- siya. Hanggang saan yung parang Authority na yan. Yes. yun. That's a very good question. So, tuwing ginagamit kasi po yung mga anak in the cause of 1 Timothy 3, most likely tinutukoy po dyan yung mga malilit na bata. Pero, dito po pumapasok, sister, yung authority of who is the leader of that household. So, for example, may isang lalaki nakatira po sa tahanan ng kanyang ina't ama, 40 years old na siya, and for whatever reason, nandun po siya ngayon. Kapag merong pinapayo o sinasabi ang kanyang mga magulang, pero ayaw niya tanggapin, he still has to follow yung sinasabi ng kanyang mga magulang because he's under their roof. Ngayon, kung ayaw po niya sumunod, that only leaves one decision. Bumukod siya. So habang nasa loob po siya ng tahanan, he has to listen. But at the same time, there's also wisdom involved. Siya po ba ay hindi mananampalataya? So may mga kaso naman ho, where in the wisdom and providence of God, binibigyan po yung mga magulang ng isang karunungan mula sa Diyos that paano natin mahihikayat ang anak natin na hindi mananampalataya. If we kick him out, mas lalo mapapalayo siya. So may kasama po doon minsan yung pagtitiis. Pero there's also wisdom kung kailan yung pagtitiis po na yun. Kasi kung yung mga anak po nila gumagawa na po ng isang eksena sa tahanan na hindi na po makakatulog sa mga magulang, sabi nga po sa kawikan ang isang anak na masuwayin ay sakit ng ulo sa kanyang ina o kahihiyan sa kanyang magulang. So, I would say as long as they're under their parents' roof, they have no authority. If they don't want to listen, there's two options. Either cooperate or, as what the text says in the Bible, hindi pwede magsama ang dalawa na hindi magkasundo. So nasa Amos 3:3 po yun. In Amos 3 verse 3, kung babasahin po natin, bagamat ang konteksto po nito ay tumutukoy sa relasyon ng tao sa Diyos, there is some principle that we could use by inference sa mga taong hindi magkasundo. Amos 3, talatang 3, in Amos chapter 3 verse 3, sabi po dito, maaari bang magsama sa paglalakbay ang dalawang taong kung hindi sila magkasundo? Right? So, may mga ganyang klaseng sitwasyon that from what I can remember, na hindi po naging maganda to the point where nasisira na po yung kapayapaan sa loob ng tahanan. So, sabi ng Biblia, God is a God of peace. He's not a God of disorder. And dito po ma-exercise ng mga magulang yung tinatawag na discipline.
So hindi naman na pinababayaan po nila yung kanilang mga anak na may edad, but hindi rin nila kinukonsente yung pagiging matigasin po ng kanilang ulo. So there's that wisdom that we have to figure out. Okay? Now, hopefully that answered your question. Anyone else have any other questions this evening? Brother Ray? Diyan po, Pastor, as being a shepherd, tanong ko po is yung, just number 1, yung regarding physical. Is it sin ba kung if you parang nakapatay ka, sabi mo nakapatay ka for protecting your family? Okay. Would that be considered a sin? If you're talking about self-defense, no. Pero we have to broaden po yung self-defense na yun kasi may mga kaso po, Brother Ray, and this is just simply for further discussion lang ho. May mga kaso ho where may nakapasok po na isang magnanakaw sa bahay. May hawak ka baril. Pero lumabas na yung magnanakaw. Hinabol mo pa rin. Binaril mo. So hindi na self-defense ang tawag doon. Murder na yon. So yun ay masasabi nating kasalanan. But self-defense in the context of you're protecting your family, that wala na po sila in harm's way, then no, hindi po sinful yun. Hindi po sinful. Ang pinagbabawalan po ng Biblia ay yung pumatay. Thou shall not murder. So meron kang very negative intention na hamakin itong taong ito. Pero in the cause of self-defense, no, yun ay dulot po ng pag-ibig. I'm willing to protect and to give my life for the sake of my family para hindi sila madamay. So that's completely different from gusto ko hamakin itong taong ito. Yeah. Okay? Yes? Extension po, Pastor, kasi may mga sitwasyon po tulad ng yung family na Pilipino na may pumasok tapos pinatay yung nandun yung lola at in self-defense. Tapos ngayon, bawal po maghiganti sa pumasok po sa iyong bahay. Again, according to law, Yes, yeah. bawal na yun. So, paano, how can you, yeah, how can you Balance that out. balance it out within the Bible tapos with the law na din na if bawal na magganti sa trespasser mo, but at the same time you're defending your family, you're protecting the family. How would you go? So, ito yung sinisigaw po ng Biblia, sis, that ang katungkulan po ng mga mananampalataya and the nation, according to God, is that they would uphold justice or uphold justice. Ngayon, hindi porket sinabi po ng Biblia that magpasakop tayo sa pamahalaan, hindi natin susuriin maigi kung ano yung nilalagay nila na batas. So aalamin natin, yung ba nilalagay nila na batas is connected in upholding justice and righteousness. So upholding justice would mean, pinoprotektahan mo pamilya mo eh. Now what if sinabi nila, you can't do anything, you have to call the police, nakatutok na yung baril sa pamilya mo eh. O sasaksakin na yung pamilya mo eh. Tapos, teka lang wag mo na ako saksakin. I have to call 911 muna. No, what the Bible teaches is, you have to use wisdom of God, which is, in that case scenario, you have to protect your family. Now, this is where the faith in God's providence comes in. If you do what is right in the sight of the Lord, ang Panginoon ang bahala sa inyo. Whatever the outcome might be. Kasi ang Diyos, siya ang matuwid na hukom. Now, what if perhaps it doesn't go that way where, okay, dinefend mo nga pamilya mo, pero niyari ka naman na batas. Then you are still in the perfect will of God kasi hindi mangyayari yon kung hindi pinintulutan ng Diyos. May mga kaso naman, sis, where, okay, narinig ng mga police, narinig din ng pamahalaan what you did, and for some miraculous reason, hindi ka pinatungan ng kaso. Providensya din ng Diyos yun. Pero ang sabi ng Biblia, bagamat ito'y tumutukoy sa mga pangangailangan natin sa kakainin o sa mangyayari sa kinabukasan, ang sabi ng Biblia, if you seek first the kingdom of God and His righteousness,
all these things shall be added to you. So in one sense, magpasakop ka sa pamahalaan. To what degree? To the degree of righteousness and justice. But it doesn't mean kapag sinabi ng pamahalaan, you have to support injustice, susunod din tayo doon. So that is where we have to really pray to the Lord for wisdom. Kasi at the end of the day, kapag sinunod natin ang pamahalaan, napabayaan natin ang ating katungkulan for our family, which is protect them. And if we protect our family, at the expense na tayo ay, sabihin na natin, we have experienced injustice at the hands of the government, then we just simply have to accept the fact that this is the perfect will of God. And the Bible does teach that kung ikaw ay inuusig dahil sa katwiran ng Diyos, mapalad ka. Nasa 1 Pedro 4 yun. Mapalad ang mga taong inuusig dahil sa katwiran ng Diyos. So, I understand that is a very touchy issue, pero that's the importance of prayer. Lord, wag mo ako ilagay sa ganong klaseng sitwasyon. Wag mo ako ilalagay sa ganong klaseng sitwasyon. Pero at the end of the day, we must obey God rather than men. Okay? Anyone else have any other questions this evening? Ma, may tanong ho kayo. Pastor, paano yan dun sa mga, yung head of the household? Paano yan sa mga single mom or walang asawa? Yes. Ano mag-e-head sa kanila? Yes. So, yan po ay iba naman po sitwasyon na and we could say that bagamat wala po silang asawa, so to speak, pero magagamit pa rin po nila yung mga prinsipyong ito sa kanilang sitwasyon. Dahil sila lang yung namamahala eh. Sila lang yung nangangalaga sa kanilang tahanan eh. So magagamit po nila ito sa kanilang sitwasyon. Yeah. May kakilala po ba kayo na single mom ho na ganito po ang sitwasyon? Ngayon, kung Kristiyano ho siya, magagamit niya ho yan. Kung hindi po siya Kristiyano, may hirapan ho siya. Ha? Oh, so meron naman po itinuturo ang Biblia tungkol sa mga single. So pagdating po sa mga single, kung babasahin po natin ang 1 Corinto 7, 1 Corinthians 7, may binabanggit po ang Biblia tungkol po sa mga kaloob ng mga single. 1 Corinthians 7, tignan niyo po nakalagay dito in verse dito po tayo sa verse 34. 1 Corinto 7, talatang 34 pababa. 1 Corinthians 7:34, sabi po dito, dahil dito, hati ang kanyang isipan. Ganoon din naman sa mga babae. Kung ang isang babae walang asawa, ang pinagkakaabalahan niya ay ang paglilingkod sa Panginoon. At nais niyang ilaan ang kanyang buong buhay sa paglilingkod sa Kanya. Ngunit ang babaeng may asawa ay abala sa mga bagay dito sa mundo kung paano niya mapapaligaya ang kanyang asawa. So, bagamat angkop po ito sa mga may asawa ho, ang instruction naman po ng Biblia na tungkol sa mga walang asawa is that patuloy lang po sila maglilingkod sa Panginoon. Mag-aaral po sila palagi, makikipag-ugnay po lagi, or sa kanyang pagtitipon sa church, aalamin po niya kung ano yung naisiparating sa kanya ng Panginoon. So marami po siya magagawa bilang paglilingkod sa Panginoon. Pero this one is more specifically oriented sa mga konteksto ng pag-aasawa. Okay? So sa mga single, ang kanyang ulo ay si Kristo. So susundin po niya yung ninanais ng kanyang ulo. Di ba sabi nga po ng Biblia, ang ulo ng bawat lalaki ay si Kristo. Ang ulo ng bawat babae ay ang lalaki. At ang ulo ni Kristo ay ang Diyos. So kung i-apply po natin yung sa mga single men, single women, ang kanilang ulo, kung sila ay nakabukod na, ay walang iba kundi ang Diyos. Yeah. Okay? Yes po, sige po. Yung bang, Excuse me. yung bang, yung mga bata, sabi mo tungkol yan sa mga bata, no? Aha. Yung ba,
pag malaki na, pwede pa naming Payuan. payuan. Absolutely ho. Ang magandang halimbawa ho nito, kasi hindi ho pinag-uusapan po dito kung nakatira pa rin ho sila o hindi eh. Ang pinag-uusapan po dito, hanggang kailan yung responsibilidad po ng mga magulang. So kung pag-uusapan po natin generally yung responsibilidad, hindi natatapos po yun hanggat nandito po tayo sa buhay. O habang nabubuhay po tayo. Habang nandito pala ho tayo sa mundo pala. Okay? So that means whether they're in the house or not in the house, never nawawala ang responsibility sa pagbibigay reminder, pagbibigay ng godly payo, hindi nawawala ho yun. Now, saan ho natin makikita sa Biblia that hindi po natatapos ang responsibilidad po ng isang magulang sa kanyang mga anak, bagamat sila na po ay matatanda na o may edad na? Sa Unang Hari, Kapitulo 2, tignan niyo po nakalagay po dito. Unang Hari, Kapitulo 2, talatang 1. Ito po ay isang magandang halimbawa doon po sa katanungan ni Brother Joel. Unang Hari, Kapitulo 2, 1 Kings, chapter 2, verses 1 and following. Tignan niyo po nakalagay. Nang malapit nang mamatay si David, naghabilin siya kay Solomon na kanyang anak ng ganito, "Malapit na akong mamatay, kaya magpakatatag ka at magpakatapang, at sundin ang mga iniuutos ng Panginoon na iyong Diyos. Sumunod ka sa kanyang mga pamamaraan, mga tuntunin at mga utos na nakasulat sa kautusan ni Moises, para magtagumpay ka sa lahat ng gagawin mo, saan ka man magpunta. Kung gagawin mo ito, tutuparin ng Panginoon ang pangako niya sa akin, na kung ang aking mga lahi ay mamumuhay ng tama at buong buhay na susunod sa Kanya ng may katapatan, laging sa kanila magmumula ang maghahari sa Israel." So ito po ay isang magandang halimbawa ng isang magulang na mamamatay na nagbibigay po ng isang magandang paalala sa kanyang anak na may edad na. So even hanggang sa deathbed ni David, nagpapayo pa rin siya. So we can learn from this that never natatapos po yung prayer, pagbibigay reminder, kasi ano ho yun eh, bahagi po yun ng responsibilidad ng bawat magulang. Okay? Yes? Would that still apply to your children who's getting married? Like, because it says in the Bible that they will leave the parents Yes. to be joined as one. So are we still responsible to shepherd them at that point when they're married? In the context of giving them godly advice, directing them, pero hindi tayo yung magi-interfere, so to speak, that. Kasi we have to understand, kapag naibigay na yung mga anak natin, let's say in the context of a woman, I'm gonna give my daughter to my future son-in-law. He now becomes the head of my daughter. Kasi binigay ko na eh. So there's something in 1 Corinthians 7 that kapag hindi ako pumayag na ibigay yung daughter ko for marriage, hindi ako nagkasala. So my daughter still recognizes my headship. But once I give her over to another, I have to recognize the headship of the guy. But as a Christian parent, I will pray for her, I will encourage her, but I'll never interfere in their matters when it comes to things that do not pertain to sin. So halimbawa, let's say someone got married to my daughter. I have no right to tell my daughter, okay, you only listen to me, you don't listen to him. If it's in the context of godliness, right? Kasi I'm now interfering with that headship. So I have to recognize that. But if for some reason, inaabuso ng aking son-in-law yung aking daughter, binubugbog, or dinadala sa kasalanan, I have every right to step in. Because I have a responsibility as her father, as a Christian as well, to remind her that, hey, what are you guys doing? It's not right. Pero I could never force my way upon them. The best that I could do is simply to remind. Yeah. Okay? So those are very tough situations, very tough situations.
There are some, may mga kapatiran po tayo sa ibang church. The situation you mentioned, Mark, yun na yun sila. That's their situation where nakapang-asawa ang kanilang anak ng isang hindi mananampalataya, so now they're struggling. And they're trying to look for that perfect balance on how to win their son-in-law to Christ. Kasi yung napang-asawa, hindi mananampalataya. So they're now leading the children to a different faith. Yung pamilya nila is in, I think it's in Ecuador yata. Yeah, kaya binibisita nung mga Kristiyano yung kanilang mga anak in Ecuador para lang payuan ng tama. If I'm not mistaken. Yeah. So it's a very difficult situation. Anyone else have any other questions this evening, mga kapatid? Related or unrelated sa ating mga napag-aralan? Ate? Ano po yung sa pagiging ano po pastor ng head of the family of the household, yung initiative po ba kailangan po ba yun yung pagiging initiative being leader po as leader of the family? Yung initiative po? Like, siya yung mangunguna talaga? Yung meron siyang initiative na pangunahan na siya yung magsaset up ng mga dapat gawin. So again, Yung dapat lang na so within the framework po atin ng yung mga napag-usapan, yes. Sa mga napag-usapan, yes. Pero with regard sa lahat ng bagay, that's something that we have to distinguish yung mga ilang nuances. Halimbawa, bilang mga kalalakihan, we don't know all the ingredients na kailangan ng ating mga asawa in the kitchen. So hindi naman pa pwede kami yung mangunguna ho doon. Kaya nga may helpmeet eh. So hindi pa pwede na, Aina, ito ang ani natin sa pagluluto, soy sauce. Well, no, that's not my responsibility. I don't know what to do. Kaya kailangan ko ho siya eh. Right? Pero if we're talking about yung mga gitong bagay, ate, yes. Yes. Yeah. Kasi ginamit din yung mga asawa ho natin na babae with wisdom to help organize yung mga bagay na hindi natin kaya i-organize. So sometimes binigyan sila ng wisdom of organizing the bills. Hindi ko kaya yon. Kasi hindi ako magaling sa math eh. They gave them wisdom in organizing the children. That's a gift. Organizing the kitchen, the food, the preparation, that's a gift. So hindi ko pwede akuhin po yun kung wala pong kaloob sa ganun. My distinction and parameters of initiative is yung mga nabanggit po dito. Nakakasala po ba ang babae, pastor, kung parang siya yung nagkakaroon ng initiative na gawin yung mga spiritual, ganyan ba, kasi yung asawa ay busy or may hindi niya na magampanan yung kanyang spiritual. Initiative ate sa reminder. Sa reminder. So magbibigay po ng halimbawa. Let's say for example kami po ni Aina. And this is true. Minsan bagamat nasa isip ko na, pero dahil sa mga kailangan ko hugawin, minsan she would tell me, "Love, devotion tayo ah." So yung mga ganun simpleng bagay, yun ay paraan po niya na i-remind ako na hindi ko kalimutan yon. So, bilang mga asawang babae, nire-remind nyo yung mga asawa po ninyo as a way of encouraging their leadership na i-initiate nila yon. Pero once na inako po natin, hindi muna natin inuna yung reminder, bigla na lang natin inako. May sinasabi po sa Genesis 3:16, ang isa sa mga parusa ng Diyos sa babae is that yung nais po ng babae ay para lang sa kanyang asawa. At yung asawa niya ang mamumuno sa kanya. In other words, ang ibig sabihin pala ho nun, ang isang tukso na pwede gamitin ng laman sa mga kababaihan is to try and take over without finding a solution muna. So, bahagi po yun sa kahinaan ng mga kababaihan because of the fall, na talagang kukunin po nila yung posisyon na yon, na hindi muna po nila gagampanan yung tinatawag na initiative of reminding their husbands to take over. Parang mawawala na sa order kung ganun. Sa order ng Diyos. Yes po, yes. Kasi inaagaw na eh. Now,
hindi naman po lahat ganon. May mga iba naman, they've tried it already na, oh love, pangunahan mo naman kami, ilang beses na, pero hindi nakikinig. So napipilitan tuloy yung babae. So pag ganon naman po, that's understandable, pero hindi pa rin dapat. Kasi nga ho kung tayo ay mga naturing Kristiyano, the moment na niremind ka na, meron ka ng conviction na, Lord, bigyan mo ako ng lakas para mapangunahan ang aking tahanan. Pero kung hindi Kristiyano pinag-uusapan po natin, well, that's understandable. Kasi wala silang nais eh. So may mga kapatiran po tayo in the church at na nakakausap ko po, yan po ang burden nila. That, Pastor, what happens kung ako lang yung mananampalataya tapos naiwan sa akin yung mga bata? So what do I do? So, diyan po pasok po yung unang Pedro 3. Sabi ho doon, kayo mga nakapangasawa ng mga hindi mananampalataya, magagawa mo na mahikayat ang iyong mga asawa na hindi mananampalataya sa Panginoon kung hindi sa pagbibigay ng mensahe sa iyong makadiyos na pamumuhay at pagpapasakop. Pero that's difficult kasi what if they're leading you? What if they're not leading you? So, yun po yung pagtitiis na kailangan. And even that, may mga kanya-kanya sitwasyon. Kung ikaw ay nakakilala sa Panginoon, bago ka nakapag-asawa ng isang hindi mananampalataya, yun ay consequence. Pero kung ikaw ay nabuksan, pagkatapos mong mag-asawa ng hindi mananampalataya, then we have to trust God in His providence and wisdom na sikapin po natin sa biyaya ng Diyos na ipagpatuloy kung ano man po yung ninanais sa atin ng Panginoon. Yeah. Yes po, Mami. So that can be reversed na gaya ng hindi mananampalataya. So, yung physical, hindi din siya pwede makapag-work. She cannot provide financial. Yes. And the woman who's a believer could share yung spiritual niya. So, that could be reversed. Absolutely. Kasi situational po yun, Mami. Yeah. Situational po yun. Like, halimbawa, what if na-aksidente yung asawa mo na lalaki? Na-paralyze siya. Hindi naman po pwede, well, because the Bible says the man has to provide. Nandito lang ako sa bahay. The wisdom there would be, bakit tinawag po yung mga kababaihan help? So yung pagiging help po niya, hindi lang po nalilimitahan lamang sa konteksto ng pangangalaga ng mga bata. Hindi lang yung sa paglilinis ng bahay, kundi help in all ways para matulungan yung marriage na yun. So in your situation, Mami, that's by the providence of God. Matter of fact, ipinapakita mo si Kristo sa iyong asawa. In that manner. Okay? So hindi kasalanan po yung ginagawa po ninyo, Mami. No. Pero hindi ko naman sila about power na Yes. I'm the boss. No, it's not that. Yes. So you're still submitting along the lines of yung tama. Yung tama po. Yeah. So in your case, Mami, the fact that you're encouraging si Ninong, you're praying for him, tinutupad po ninyo yung 1 Peter 3. That through your godly living and through your prayer for him, paraan din po yan na mahikayat mo po siya one day. Yeah. Okay? So, ipagpatuloy nyo lang po, Mami. Okay? Anyone else? May mga katanungan po this evening? Okay? So mga kapatid, I don't want you to be discouraged. Hindi tayo perpekto dito. Tulong-tulong ho tayo. Pero ito yung nais iparating sa atin ng Panginoon. And communicate more with your wives. Speak to them. Ask them. Pray with them. Because at the end of the day, hindi naman tayo solo flight eh. We work as a team. Right? You work as a team. One body kayo. So, with that being said, manalangin na po tayo at magbigay na po tayo ng doxology. Let's give doxology sa ating Panginoon.